Isa pong mapagpalang gabi muli ang ating pong ipinaabot. Dito pa rin yan sa ating pong online program. Ito po ang Mata ng Bayan Online. Dito pa rin po yan, siyempre pa sa Romblon News Network. At magandang gabi sa ating pong mga regular na mga nanonood at mga supporters natin dito, no? Magandang gabi po sa inyo. Muli po tayo nagbabalik sa ating pong regular na programang Mata ng Bayan Online. At syempre, maraming salamat kay kasamang Paul. Medyo na-delay kami lang konti ngayon. May kwan lang. Ano? Anyway, thank you very much kay kasamang Paul at sa Romblon News Network. Syempre, kasama pa rin natin ang ating pong regular, syempre, na partner dito sa ating pong online program, si kasamang Wilson. Magandang gabi, partner. At sa ating panauhin ngayon sa PMRB, kay Engineer Juan, magandang gabi po. At sa ating mga regular na taga-subaybay at taga-pakinig dito sa ating palatuntunan, magandang gabi po. At samahan niyo po kami sa saan man tayo abutin sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Marami itong mga pwede nating pag-usapan dahil meron tayong panauhin. Siguro unahin natin kaagad yung sa ating panauhin sa ngayon. At habang inaantay din natin yung iba pa nating mga kasangga, may kailangan pang may inaantay pa tayong dalawa. Sino bang papasok, partner? Naka-standby si Kasabag John, Pidakan. Nandiyan, nag-set up. Sige. Gagamit daw ng laptop para makapasok eh. Si Doc Ayek, mukhang si Doc Ayek out cover eh, hindi pa makuha. Anyway, hahabol mamaya, partner, si Ka Rodney, galit siya pagka nagkaroon ito ng signal siguro. So, ayun, tama. Tulad ng binabagit ni partner ni Wilson, kasama rin natin dito, syempre, yung ating bisita ngayon. Syempre, ang kinatawan po ng provincial, PMRB, Provincial Mining Regulatory Board. Tama ba yun, sir? Magandang gabi kay Engineer Juan, sir. Good evening. Welcome po dito po sa Mata ng Bayan Online. Go ahead, sir. Magandang gabi rin, Awik Iranes at sa kay Mr. Wilson Fortaleza. I-correct ko lang po yung pagpakilala niyo po. Ako po yung Environmental Resources Officer, sabihin ay PGNRO ng Romblon. Nagkataon lang po ang Provincial Mining Regulatory Board po ang tumatay yung technical arm ay yung ENRO. So at sa kasabayan na rin, ako rin pong tumatay yung Head Technical Secretariat ng PMRB bilang ENRO officer din po. At the same time, alternate Vice Chairman, if ever na yung Vice Chairman sa katauhan ni Honorable Jose Ariano ay hindi po siya available, ako po yung nag-alternate sa kanya sa board. So magandang gabi po sa tagapakinig at nakakapanood po. Sana po yung mga katanungan nyo na nauukol sa mga issues ay masagot natin at matugunan ng maayos. Ayun. So, una sir, maraming salamat sir sa pagpapa-unlock dito po sa ating programa. Alam ko, busy ka rin na tao, marami kang ginagawa. Pero sa ngalan nga ng serbisyo publiko, nandito po tayo ngayon. Para po linawin yung mga issue na alam naman natin, may lumabas po. Alam niyo yan sir, na may kumalat pong issue. Partikular, itong howling ng buhangin mula sa Sibuyan papuntang Romblon. Ito yung rason kung bakit partner, ay inimbitahan natin si Engineer Juan para once and for all malinawan natin itong issue. Ano ba talaga ito? Kasi maraming nag-iisip sir, Engineer, na mukhang nasalisihan tayo ng mining kasi naghahakot na. Yung mga ganun. Hindi natin mawawala yan sa isip natin mga kababayan. So kaya nga para malinaw once and for all, ano ba talaga ang totoong istorya nito sir sa likod nitong paghahakot? Kasi mayroon pong video na kumalat at may karga ang Star Horse from Sibuyan going to Romblon. At siyempre, dahil ang Star Horse, alam naman natin, diretsong Lucena yan. Siyempre, ang isip ng tao, baka diretso na ito na Lucena. Hindi naman nila alam na Romblon lang eh. Ano ang totoong istorya nito, sir? Go ahead. Opo, actually, nung Wednesday po yan na nangyari na may kumalat niya pong video na pinurward ni Mr. Rodney Galitcha na pinabasa sa akin na aking katrabaho dito sa ENRO. So immediately po nung malaman natin mayroong ganyan, so nag-verify po tayo kasi doon naman sa video kasing na-forward ay hindi clear kung anong klaseng truck siya, kung anong klase talagang aggregates, at the same time kung kanino yung truck. So based doon
din po doon sa post ay nung araw na yun daw ay paparating siya ng Romblon. Kaya immediately, pinaabangan natin sa Romblon Pier, ng ating mga PMRB boys doon para i-verify kung mayroon. So nagkataon niya, iba pala yung yung barkong dumating o dumaan kumpara doon sa nakalagay doon sa video. So upon verification din sa sa Star Horse, sa management, na yung video nga kung saan ay lulan yung truck ay nung nakarang araw. Dumating yung Star Horse 7 kung tawagin nila kasi nung araw na yun. So hindi pala yun real time yung video, hindi real time. So ibig sabihin yung kinabukasan yung video na na-post. So pina-verify natin, pina-validate kung talaga kanino yung truck na nabanggit. Okay. Base po doon sa video. So upon verification po and validation at sa pag-coordinate rin doon sa ating mga fieldman, nalaman natin na ito ay pag-aari ni Mr. Martin Gutierrez ng Mount Giting-Giting Construction. Okay. At the same time, yung karga niya ay mixed sand galing sa Sibuyan, sa Magdiwang at binaba ng Romblon para gamitin sa kanyang infrastructure project nga located sa Romblon. So yan po ang katotohanan doon sa nung araw na yon, actually gabi na natapos yung validation nung nung araw na yan, Wednesday din. So eto para maklarify natin. Ibig sabihin, yung buhangin na yon gagamitin sa construction materials ng project ni Mount Giting-Giting. Tama ba, sir? Tama po. Dahil sa kaalaman naman po ng ating mga nakikinig at nakakapanood, sa kasalukuyan po ay medyo exhausted na yung ating construction aggregates, lalo na po sa municipality ng Romblon. Dahil sa municipality ng Romblon, 2 river lang po dyan ang pinagkukunan natin ng buhangin. Inagsara na po yung isa, yung Barangay Sawang. So ang napapagkukunan na lang po ay yung Lunas at saka yung mga paunti-unti doon sa mga creek na napapahintulutan ng mga local barangays na nagagamit din. So kung mga large scale na construction like yung sa mga DPWH project, hindi na po kakayanin. Kaya nagbabarging na po itong ating mga kontraktor within the province po. At para na rin sa kaalaman, once po nga ang construction aggregates na either i-transport from island to island, basta within the province of Romblon, pipili naman po yun, basta may kaukulan lang dokumento nga dala-dala yung truck, kagaya po nung delivery receipt. Okay. So, isa pang clarification, sir, bago natin ibigay kay kasamang Wilson, isa pang clarification, positive ba, sir, nga may construction project itong si Mount Giting-Giting sa Romblon. Kasi baka sabihin natin na iniipon lang niya doon pwedeng gano'n at wala naman siya talagang project, di ba? And then biglang-bigla kinarga na lang na papunta kung saan man lang ang plano niya dalhin kasi hindi nga mawala sa isip natin mga kababayan dahil nga malinaw na galing sa Sibuyan at saka buhangin yan, alam natin na napakainit ang issue ng mining sa isla ng Sibuyan. So malinaw sir na may project si Mount Giting-Giting sa Romblon. Opo. Mayroon po siyang project sa munisipyo, yung sa municipality ng Romblon, at the same time mayroon din po siyang sa DPWH. Okay. Partner, Wilson. Sige. Concrete aggregate po, di ba? Engineer yung sinasabi na nasa report, no? Na karga ng truck. So meaning for commercial use na talaga ito, hindi na ibig sabihin ay galing ito directly mula sa ilog, no, na produkto ng quarrying, no? So ibig sabihin ang Mount Giting-Giting construction ba ay involved sa quarry? Hindi po. Tama po kayo diyan, Mr. Fortaleza. Yung aggregates po nga din ang transport galing sa Sibuyan, preferably sa Magdiwang, ay galing na po ito sa stockyard ni Mount Giting-Giting. So matagal na po niyang nai-stock ito galing sa kanyang quarry area located sa Barangay Hawasa, Magdiwang. So kaya nga ang required lang na dito dahil kung may permit, may quarry permit ang Mount Giting-Giting. So kaya inabili niya naman niya yung mga bato o doon sa ibang may-ari ng quarry. So for commercial na talaga ito. So delivery receipt na lang po ang kailangan, hindi permit to transport. Hindi yung required na basta na lang. Kahit nasa hardware niya ito deliver, walang problema.
Tama po kayo. Ang basta within the province, ang kailangan lang po nga dala-dala ng truck, lalo ng driver natin, ay delivery receipt para maging legal yung kanyang tinatransport na mineral ore. Pag yung outside the province na yung transportation, yung itatransport yung mineral ore, gaya ng mga aggregates o kung ano pa man dyan, earth soil, o kung yung mainit nga issue natin ngayon, mining, ay kailangan po ng ore transport permit. Oo nga. Siguro talagang mayroon lang concerned citizen na sinusubaybayan kung anong mga nilalabas ng Sibuyan. lalo na ano pa rin, nakaban pa rin ng pagbabiyahe nung naka-stockpile na doon, yung mineral ore doon sa sa Tacloban. So, pasalamatan na rin natin yung ating mga pasalamatan na rin natin yung ating mga concerned citizen na masyadong maabtik, ang mga mata. Mapagbantay ang mga mata, makakatulong sa DNR yan, makakatulong sa probinsya yan na naging ganyan yung naging attitude ng ating mga kababayan sa Sibuyan dahil nga dun sa issue ng pagmimina diyan. Actually, siguro kapag may resulta naman siguro yung investigasyon na yun, matapos na yung issue yan, wala dito si kasamang Rodney, hindi pa pumapasok, inaantay pa natin. So kung mayroon pa bang ibang mga issue bukod doon, ay siguro kailangan hindi naman natin isasara itong ating programa ng hindi maging malinaw ang lahat ng ito. At maraming salamat sa ating panauhin ngayong gabi at naging malinaw yan dahil alam mo naman, engineer, itong Romblon News Network, ang nanonood dito mga kababayan natin ng buong mundo Yung mga nakakalat nating kababayan hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi maging yung mga nasa abroad natin mga kababayan, kaya mapagbantay sila sa mga isyong nangyayari sa atin. Kaya yung maagap na pagtugon ng ating mga opisyal ay inaabangan nila. Katulad yung aksidente sa bangka nung nakaraan, di ba? Naging mainit na issue, yung nangyari sa issue na protesta. Yan, sinusubaybayan ng mga tao natin yan. Kaya dapat tayong mga opisyal ay mapagbantay din tayo mismo doon sa yun. At siyempre, hindi natin dapat masamain o pagalitan yung mga tao. Bakit? Parang nang-iintriga lang kayo, nang-chismis lang kayo. Tingin ko nagmumula yun doon sa kanilang deep concern doon sa ating isla at sa ating lalawigan. Partner? Okay. So, engineer, marami pang mga nasasamantalahin na namin ikaw na nandito kakasama namin, para lahat ay madaanan na natin. Maliban doon, sir, eto bang mga kwan ngayon, yung mga paghahakot dyan sa Sibuyan ng mga buhangin at graba, yung aggregates, maliban kay Mount Giting-Giting, meron pa bang iba na naghakot? Marami po tayong mga permite sa whole Sibuyan. Mm-hmm. So sa Magdiwang, meron po tayong 3 diyan na permite. Sa Kahidyokan, meron ding 3. At sa San Fernando, ang existing ngayon ay 5. So lahat po yan ay nakakapag-operate sila dahil meron silang mga legal documents. Hindi po tayo napayag nga may operation nga walang mga dokumento. Kasi nga, kaya na rin po na nasabi nyo, maraming nagbabantay po sa atin. At ini-encourage din po namin yung mga ganyan nga information. Kung may mga problema sa field na hindi namin nalalaman, ay ipaalam sa amin para at least ay matugunan natin at matugunan natin na kaagad-agad. Kasi sa kadahilanan po, ang provincial government po, lalo na rin po sa aming opisina, ay anuman din po kami pagdating sa bagay na yan, lalong-lalo ang operation natin ay province-wide. Kaya kailangan namin yung mga ganyan, yung pinopost sa mga social media. Mas maganda nga po yung direktang maitawag sa amin, mapaabot sa amin kung ano pang mga problemas na nalalaman nila diyan sa iba't ibang bahagi po ng ating probinsya na related po sa sa environment at lalo na po sa mining. Okay. Engineer, ito ay gusto lang nating madaanan para yung mga mag-iisip pa lang iba ay ngayon matuldukan na rin. So dito, sigurado natin na bago lumabas yung kunyari may mga naghahakot nga kasi ang pinaka main issue kasi rito, yung paglabas ng mga aggregates, hindi lamang aggregates, syempre, laging ang iniisip kasi na nagkaroon na ng paranoia ang mga tao ngayon lalo taga Sibuyan na lahat ng mga bagay, lalo na may mga howling, ang iniisip agad nila, baka nasalisihan agad tayo, nasalitihan tayo na naman.
So eto, nababantayan ba natin, sir, lahat ng mga yung mga kinukuha sa Sibuyan, hindi lang naman kasi dinadala sa Romblon, mayroon pa bang ibang pinagdadala nito na nagkukuha sa inyo na nag-aano ng permit kung kunwari dadalhin sa ibang isla, hindi lamang sa Romblon, may mga ganun pa ba, sir? So far sir, Romblon pa lang ang merong transport sila kasi sa isla na dito sa isla ng Tablas ay sufficient pa naman yung aggregates. At the same time yung ating mga DPWH contractor, yung mga malalakihang contractor construction firms ay nagbabarging siya outside the province. Kaya yung galing na Sibuyan, ito pa lang yung first time nga nakapag-transport sila papunta ng Romblon. At tama po kayo doon, Sir Awe, nga ang lahat po ng mga mineral resources na nanggagaling sa ating quarry area, doon sa mga riverbed, ay talaga po yan ay may kaukulang mga delivery receipt bago nila madala sa kanilang project o sa kanilang stockyard. Kagaya po na itong nangyari sa kay Mr. Gutierrez, ibig sabihin na nakuliktahan na siya ng DR from the quarry area going to the stockyard. So ang bit-bit na lang po nung driver ay yung delivery receipt na driver's copy. Ibig sabihin yun po kasi ang may iwan sa truck, yung driver's copy. Pag yung kahit sino naman po sa atin ay pwedeng magtanong o magsita. Ay tingnan ang dokumento na dala ng truck. So makikita natin ang iabot sa atin ng driver yan. Yung delivery receipt niya nakalagay na doon ay driver's copy. So ibig sabihin napunit na po yung para sa side ng PMRB, barangay official, PNP or Coast Guard kung sino po yung nung time na dumaan yung truck ay siyang nandoon sa strategic area. Okay. Isa pa, sir, isa pa, medyo importante itong aking itatanong. Maliban, sir, sa Magdiwang, mayroon bang mga nagkukwari sa San Fernando mismo? Kumbaga, within the mining area na lugar, may mga nagkukuha ba ng mga kwan dyan? May nagkukwari ba? Kasi ito, sigurado tayo na galing sa Magdiwang lang itong delivery na to eh. So may nag-attempt ba na mula San Fernando, ay may nag-attempt ba na kumuha rin na ilalabas din sa isla ng Sibuyan? So far po, San Fernando, wala pa po. Wala pa. Ayun. Wala pa kaming na itatala nga na ilabas galing sa San Fernando para dalhin sa Romblon man o kaya dito sa Tablas Island. Okay. Iyon kasi ang nag-iisip, iyon kaagad kasi ang lumabas sa isip na kahit ako yun ang naisip ko, sir, kasi nga kung pansinin mo doon sa video, kulay orange din yung yung di ba, kung sa unang tingin, parang kulay orange din yung buhangin. Kaya nga maiisip agad natin, walang nasalisihan tayo Ganun agad ang iniisip Kaya at least dito, nalinaw natin na yun ay galing sa Magdiwang. At ang hinahakutan talaga, kumbaga yung may mga nickel, may mga may ore, ay doon particular sa San Fernando ito Doon ang mas marami ang deposit, di ba? Kaya nga sinisigurado lang natin na walang lumalabas doon kasi yun pwede kung mayroong galing kasi doon, posible talaga na may masalisihan. Kasi sasabihin na lang ng naghahakot, kumari, in the guise of aggregates lang, iiponin nila sa isang lugar at malaman natin pag lamig-lamig ng sitwasyon, biglang ibinyahe. So, ito yung concern natin, sir. So, walang ganun, sir. Wala pong ganun. Actually, nung ipakita sa akin ng kasamahan ko dito sa opisina yung video, yun din ang naglalaro sa isip ko. Kaya unang titingnan ko yung texture nung ay malabo yung video. Medyo hindi clear siya. Kaya tinitingnan natin yung kulay ng karga ng truck. Kasi pag ito ay simpre nagkulay pula, so ibang usap na yan. Isipin mo ay nickel. So yun na, yung video pinupokus namin yung video ay kulay siya, parang brown siya parang gray. So more on aggregate siya. Kaya napabalidate natin ay tama naman niya talagang siya mixan. Yun niya po ay medyo talaga. Hindi may iwasan mag-isip, sir, Hindi may iwasan. Pero napuntahan niyo ba, sir? Nabalidate niyo yung dineliver na yun sa Romblon? Nakita niyo ba yun kung saan dinala? Saan itinambak? Pinapuntahan ko po sa tao lang.
Okay. So positive sir na talagang buhangin lang siya. Opo. Ayun. At least ay malinaw. Kasi go ahead, partner. Naalala ko lang, di ba, nung bago pa sumiklab yung problema sa mining diyan sa Sibuyan. Ang unang nagdatingan mga truck, di ba? Yes. So marami ding doon, marami ding video, marami ding picture na naglabasan sa social media. At ang duda nga nila, quarry lang, may mga magka-quarry lang, may mga mag-aakot lang ng buhangin. So parang ganyan ulit sila ngayon. Baka hindi na ito. Baka hindi na ito quarry, ito ay yung tawag dito, yung stockpile na ng ng mineral ore na naka-stock yung inaakot, kaya magano. Pero tatanungin ko na rin siguro si engineer kasi related ito sa maraming post sa Sibuyan. Napaka-aktibo ng mga taga Sibuyan ngayon diyan sa pagpo-post ng sa mga nangyayaring pagbaha. Ang dami kong nakikitang video ng baha. Tapos ang kulay talaga ng tubig, yung tubig may halong brown na kulay-pula. Pula, brown na putik. Ibig sabihin, sabi nila nung unang parang mga ilang panahon, nung unang panahon, hindi ganyan ang baha sa Hindi ganyan ang baha sa Sibuyan. Medyo malinaw ng konti. Hindi katulad ngayon na So siguro magandang maitanong kay engineer dahil sila ang nasa Endro at sa PMRB nga. Kung nagtatanong ang mga tao, ano bang kinalaman sa inyo bang sariling opinion, bakit naging gano'n ang itsura ng baha ngayon sa Sibuyan? Resulta ba ito nung pagnina, nung pagnina mismo kasi 'di ba may mga hinukay na parte doon sa taas? O mayroon pang ginagawang ibang activities kasi nga ang kasunod kong tanong doon sa quarrying kasi 'di ba kung ang mining ay natigil na sa Sibuyan open naman pala ito sa quarry ngayon. So kung maraming permittees na ngayon sa quarry, meaning ilog plus 'di ba? Doon sa taas banda ng ilog, so posibleng may epekto yung ganong klase ng aktibidades. Sa kung anong merong kulay ng baha o anong klaseng baha meron tayo sa Sibuyan. Maraming mga video yan, engineer, na makikita at siyempre nangangamba yung iba na hindi nakakarating dun sa source ng tubig o pinagmumula ng baha na yon kung ano bang aktibidad meron doon. So maganda galing yun. Oo. So sa ganyang bagay kasi ng pagbaha ay alam naman natin yan by natural means yan. Sabihin, iba't ibang faktor ang kakibat sa mga bagay na yan kaya nagtaas yung pagbaha. So it's either medyo siguro yung kumukunti na rin talaga yung ating mga kakahuyan doon sa bundok, kailangan nating i-reforest talaga ng gusto. Nga siyang ginagawa ngayon ng ating kapartner from the National Agency, ngayong DNR. So mayroon naman pong kasi alam naman natin yung Hulo of Sibuyan, yung tatlong munisipyo na yan ay covered ng Mount Giting-Giting Natural Park. So mayroon pong enforcement niya na kasama diyan sa park. Nandiyan po yung ating taga-DNR yung sa Paso. Ibig sabihin may mga tao sila nga umiikot diyan sa taas nga para malaman talaga kung na-preserve baga o kaya na pamangalagaan yung ating mga natural forest diyan sa lahat ng Yung pagdating naman po sa mining, ang purpose po kasi ng mining kaya aside doon sa compliance doon sa ating mandate na talagang kailangan din nating i-develop yung mining industry, gawa ng kailangan din talaga natin sa ating mga infrastructure project, lalo-lalo na po itong sa mga aggregates. Dahil alam naman natin, ang probinsya ay sa small scale lang po tayo. Hindi po tayo sa large scale. So more on nakapokus po kami doon sa mga sisag o commercial sand and gravel. So nandito lang po yan sa baba, yung extraction. So dahil mga may permit naman yan, ang nare-regulate natin sila ng maigi nga kung hanggang saan lang yung kanilang pwedeng i-excavate. Okay. Kailangan i-maintain nila yung buffer zone na hindi dapat para hindi maapektuhan yung mga adjacent na property. Yun nga lang, dahil lately, alam naman natin itong lately pagbaha lalo na San Fernando ay sobra talaga yung laki o kaya lakas nung tubig, ng baha. So gaano man gawin natin na protektahan yung embankment, madadala pa rin siya. Not unless mag-introduce ang ating national government ng river control kagaya nung kanilang mga ginagawa sa ngayon. So yun po ang hindi po natin
masasabi talaga kung ano ang dahilan, not unless na ito po ay ginawa ng study ng mga technical people, gaya po ng geologist o kaya mining engineer, para ma-establish talaga natin kung ano ang dahilan. At para rin po sa kalaman ng lahat, ito pong ating mga ini-issue permit sa ngayon, isa po sa mandatory requirements na pinakukomply sa kanila sa issuance ng ECC ay itong EMB Memorandum Circular, na kung saan kailangan magpakandak ng geological assessment yung isang aplikante o permittee. Dito malalaman kung feasible pa bang i-quarry yung river, kung saka yung gaano katagal yung kanyang replenishment. Based kasi doon sa geological assessment report, malalaman natin kung ano lang volume ang kanyang makukuha per annum yearly. So hindi po tayo pipiling lumagpas doon kung ano po yung i-recommend ng ating mga geologists nga approve po ito ng Mines and Geosciences Bureau, na kung saan isang requirements para sila ay isyuhan ng Environmental Compliance Certificate. So sa kadahilan ng isa yan sa mga dahilan na kaya nga napoprotektahan talaga natin yung ating river. Ito sir, nabanggit mo kanina no, na yung mga aplikante, sila yung kailangan nila mag-submit ng assessment doon sa lugar na kanilang applyan ng quarry, kung feasible pa siya, kung pwede pa. So sila po sir ang magsasubmit nito, hindi yung independent na kwan. Yung Pare ano yan po sir, mag-hire sila ng independent geologist na siyang magkakandak ng geological study. At yung geological study or geological assessment report ay i-approve pa po yun ng Mines and Geosciences Bureau. Nire-revalidate pa po yun ng Mines and Geosciences Bureau through the Geosciences Division. Ito po yung division ni Dr. Mojares, kung nakakasalamuha na rin po nyo yan si Dr. Mojares. Kasi kaya natin itanong, engineer, ibig sabihin dahil nga wala pa yung studies na yon, ibig sabihin parang parang open-ended yung quarrying sa Sibuyan, kasi walang time frame, walang timeline kung hanggang kailan ito i-allow o hanggang kailan ito. Katulad nung sinasabi niyo sa Romblon kanina na isinara na yung Sasawang, wala pang ganito, no? Wala pang ganitong parang threshold. Wala pang threshold na inaabot sa Sibuyan para sabihin, dito sa ilog na to hindi na pwede. Dito na lang sa ilog na ito. So sa buong Sibuyan, engineer, ibig sabihin open pa. Nakabukas pa lahat ng ilog for quarry. Opo, yun po ang lumalabas sa geological assessment ng mga hired niya licensed geologist ng ating mga aplikante. Yun naman pong nabanggit ko kanina nga kailangan ang may study talaga. Yung yun po isa katanungan nyo nga kung anong dahilan kung bakit ay ganun kalaki ang baha, ganun ang kulay, ganun ang kasi hindi po natin masasagot yan not unless na nagkaroon ng study doon sa bundok o kaya doon sa pinanggalingan ng sinasabi nating iba ang kulay at bakit napakalakas na ng baha ngayon. Sabihin, kasi naranasan ko na rin po minsan na nasa San Fernando ako, walang ulan sa baba pero buwabaha yung river. So ibig sabihin, ayon sa kanila, taga San Fernando, walang ulan sa ibaba pero doon sa taas ay umuulan. Kaya biglang nagbabaha yung river natin. So nagkataon na talaga siguro nga medyo mahabang oras po yung pag-ulan. Kaya medyo hindi na rin po nakayanan ng ating mga river. Kailan itanong ko yun, engineer, kasi nga, siyempre, kung ako aplikante, normal na pag-hire ko ngayon ng independent na yun, ng mag-asset, siyempre, dahil siya magbabayad nun nung report na yun, pwede niya kasi kausapin nyo, palabasin mo na okay pa para ako makapagod. Kung hindi dumadaan yun doon sa revaluation, pag hindi na re-evaluate ng opisina, posible talaga mailusot nila yon. So, di ba, nakuha mo sir, ibig ko sabihin, sir? Yes, opo. Kaya nga po siguro doon sa Memorandum Circular ay ni-require nga kailangan i-approve ng Mines and Geosciences Bureau yung Geological Assessment Report. So, by experience, lahat po ng mga nagsasubmit o kaya nagkakandak ng Geological Assessment Report ay matagal din po yung approval. Ibig sabihin, i-assess, pabalik-balik po yun. Kasi after submission po ng report, ng private geologist, magpapadala po ng technical people itong Mines and Geosciences Bureau to revalidate. Okay. So upon revalidation, magre-recommend for review or tawag dito, yung
i-reassess Reassess. area. Oh. Sabi, minsan nakakadalawang ulit sila bago ma-approve. So tinitingnan Naalala ko lang partner yung MTV. on the spot ngayon yung nasa spotlight yung DNR ngayon saka yung doon sa naalala mo, di ba? Yes. Pinayagan yung reclamation sa Manila Bay tapos marami pa lang questions, maraming studies na nung magreklamo ang US Embassy pinatigil. No? Anyway, yun ay medyo may talaga, mayroong malaking parang deficit pagdating dito sa pagdating sa paano talaga i-enforce ang compliance sa mga bagay na masyadong required, ang technical at yung pagbabantay talaga. Naalala ko rin partner na naalala ko yung 1 billion na nagastos diyan sa nawaldas pala, hindi nagastos, nawaldas sa paghuhukay ng mga ilog diyan para wala nang baha. Oo nga, desilting yun. Desilting pala tawag desilting. Anyway, partner yun, di ba? Anyway, nandito si Kasamang John, nandito, pumapasok na. Paanohin mo na natin. Kasamang John, magandang gabi. Magandang gabi sa mga kasama. Maganda na lang boses mo. Hindi na sa gara. Yung diswilding ka-Wilson ay 20 million per ilog. Kita mo, pumasok 48 na ilog, di ba? 48 na ilog. Kahit na walang ilog, may 20 million. Oo nga. Anyway, Kasamang John, bisita natin si Engineer Ray Di Juan ng PMRB, INRO PMRB. At yun na, pag-uusapan na nga natin itong issue nga. Ito, Engineer, may idagdag ko ulit doon. Kasi may mga kumbaga, kataka-taka o masabi natin na para pambihira na sitwasyon dito sa Sibuyan. Kasi nga, nabanggit mo nga kanina, may mga report na walang ulan sa baba, pero doon sa tuktok, ang lakas ng ulan. So, mag-iisip tayo At kung pansinin natin, base na rin sa mga nakalap nating mga impormasyon, grabe ang buhos ng ulan sa San Fernando, pero sa Magdiwang, umiiyak ang mga tao dahil walang ulan. Kailangan nila doon ng ulan dahil ang palayan nila, wala na tubig. So, considering na ang Sibuyan ay hindi naman sa kalakihang isla, bakit nangyayari itong gano'n? Para tuloy, maiisip natin, ang buhos ng husto ng ulan at saka pansinin natin ang grabing baha, pumapasok na sa mga kabahayan yung baha ngayon, sa San Fernando lang nangyayari. So tuloy, naiisip ng iba, ako naisip ko rin, ay mukhang pinaparusahan yata ito taga San Fernando kasi sila itong mga nag-ano sa mining Sila itong, di ba? Parang gano'n ang iniisip natin Ay tingnan mo, Magdiwang, wala namang baha, walang ulan. Ano sir, masasabi mo dito? Yan na yung mga sinasabi nating epekto ng climate change. Kasi ang ulan ngayon ay by yung by sitio, by barangay o by municipality. Kaya mapapansin natin kapag tayo ay nagtra-travel, yung pinanggalingan natin ay hindi umuulan, pero yung pupuntahan natin, dadaanan natin ay umuulan. So ganun talaga ang sitwasyon na. Kaya nga kami dito sa province sa INRO ay talagang puspusan kami ngayon i-implement talaga yung mga environmental awareness at environmental rehabilitation na nabanggit lalong-lalo na itong sa solid waste. Yan po ang pinupukusan niya yung ng probinsya. So hindi po talaga natin pinuminon na yung mga bagay na yan. Hindi natin masabi kung bakit Kaya nga kanina nabanggit ko nga kailangan natin talaga yung technical people na kailangan mag-conduct ng study doon sa mga bagay na yan para yun ang maging basis natin. Hindi kasi tayo pipili magsabi nga gano'n ang nangyari dahil ganyan. Mahirap yun Wala tayong basihan. Kailangan may basihan tayo. Okay. Kasama yun, may idadagdag ka doon sa sinabi ni Engineer Diwan? Pwede kayang malaman natin sa pag-asa kung ilang ml rainfall doon sa oras na yon ang bumagsak sa San Fernando? Kasi kung mababa lang yung volume of rainfall, doon natin matitest na may ibang dahilan kaya bumaha. Pwede. So, Engineer, ano masasabi mo doon, sir? Ay, pwede siguro kasi may record naman sila yan. Pero kailangan pa rin natin yung technical people nga mag-evaluate. Ibig sabihin, ang ibig ko bang sabihin ay yung may alam sa bagay na yan. Yes. Kasi may technical know-how na tinatawag. May technical know-how. Nga pag tayo ay naggawa ng conclusion, yun ang basis natin. Okay. So, partner. Wala ka audio, partner? Wala ka audio?
De kaugnay doon sa tanong ni Manong Jun, may facility ba ang Pag-asa sa Sibuyan? Kasi kailangan yan may harvester di ba, para may masukat gaano kalaki yung volume nung ulan din. Magandang tanong kasi yon, kasi nga siyempre ang concern natin sa Sibuyan ay laging nakakabit dun sa issue ng mining, di ba? Nakabaha, Ay San Fernando naka-focus yung karamihan ng video ay nasa sa San Fernando. So kakaibang lugar talaga ito na nandun yung parate. Hindi lang isang beses kundi maraming beses na nagpo-post tungkol dun sa ulan. Ay imagine, di ba, 1,500 hectares yung subject for mining, di ba? So ngayon di pa nagsisimula, ganyan na. Ano pa kaya So tingin ko malaking issue ito ngayon sa local government, sa provincial government at maging sa national government na tingnan itong phenomenon nito at mapigil habang hindi pa nagsisimula, hindi pa gaanong na-damage yung ating diyan, 1,500. So at mayroon pang ibang mga applicant for mining na mahigit 1,000 hektarya pa ang aplikasyon. So tingin ko ngayon ganyan na. Sabi nga ni engineer, epekto na ito ng krisis sa klima. So, anong gagawin natin? Pagsasabayin natin yung mina at klima, krisis sa klima, ay di kalit-silitse yung buhay ng mga kababayan natin diyan sa Sibuyan, di ba? Okay. Engineer, tanungin kita, sir. Ito, personal assessment or opinion mo. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Ikaw, sir, sa tingin mo, payag ka ba na ituloy ang mina doon sa lugar na yan? Na, particular sa San Fernando ngayon, na alam naman natin na hindi pa nagsisimula, ay yan na ang nararanasan ng tao. Ano, sir, sa tingin mo? Personal mo. Yung nga tanong yan Pero by profession at sa trabaho, mandated kasi kami nga i-promote ang sustainable mining. Okay. So ibig sabihin, kailangan may batas naman at may mga guidelines na dapat sundin para ay maisagawa yung mga bagay na yan. So kung susundan lang natin gagawin ng maayos ay magiging maayos din naman resulta. So nakapasyal na rin kami sa Palawan, gayon doon sa Rio Tuba nga. So doon sa area na yon ay naging produktibo. Ibig sabihin naging productive, ibig sabihin naging advantage doon sa isang barangay, sa komunidad, sa adjacent barangay at sa buong munisipyo na ng Batarasay na whole. Dahil nasunod nila ng maayos yung pagmimina. Kasi kung susundin lang naman talaga natin yung batas, maayos naman nating masagawa. Yun nga lang, pag minsan, biron talagang, likas na siguro sa Pilipino yung mga ganong bagay. Pero kung batayan talaga natin ng maigi, may isasagawa natin ng tama. At the same time, at the end of the day, yung tao pa rin naman ang magde-decide. Kasi lahat ng bagay tungkol sa mining ay dadaan po sa public consultation. Okay. Eto, sir, another personal na tanong, sir. Sa tingin mo ba, sir, ang Sibuyan ay handa para sa mina? Ang isla ng Sibuyan? Nung kami nag-team building sa Rio Tuba, yan rin ang unang tanong namin doon sa barangay official ng Rio Tuba. Kung nung pumasok ba yung mining sa kanila, ay handa ba sila? Actually, yung incumbent na barangay captain, isa siya sa nagwilga o kaya nagprotesta nung unang pasok ni Rio Tuba doon sa kanilang area, yung mining firm. Isa siya sa nagprotesta. So matagal na proseso. Matagal muna nga IEC ang ginawa nung mining firm. Ito ay ayon po sa aming panayam sa barangay government ng Rio Tuba mismo. Nga kung paano sila naging handa nga tanggapin yung pagmimina at paano din nila pinaghahandaan yung pagwala ng mina. Kasi may certain period lang pagkatapos ng contract nila, mawala na si mina. So may iwan sila doon sa mga ganung bagay. Either nga ito ay disaster o kung ano. Pero sa ngayon, piniprepare na nila yung komunidad at the same time yung mga tao. Nga kaya nilang masustain na wala na yung mina. Ibig sabihin na rehab na lahat. So ayon doon din sa kapitan na kausap namin, dumaan sila sa kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon dito sa Romblon, preferably doon sa area San Fernando. Ganon din ang pinagdaanan nila ng araw. Matagal sila bago na-convince na ituloy yung mina. Pero nung na-convince sila nga ituloy ang mina, talagang bantay sarado sila. So dapat lahat, ibig sabihin, inuupuan. Lahat ng mga gagawin, inuupuan.
Kailangan may consultation muna sa lahat ng mga stakeholders bago magtuloy yung trabaho. Pag may nakita silang medyo hindi tugma doon sa kanilang pag-usapan, doon, stop. Yun po ang ang sinasabi ko nga, ang sustainable mining na sinasabi natin, may process, may proseso at depende po doon sa pag-i-implement o pagpapatupad natin. Good parties po yan, hindi lang sa side ng government, hindi lang sa side ng company, kundi sa side ng company, side po ng komunidad, at the same time doon sa government. Kailangan po yan ay nagtutugma lahat. Okay. Bago ko ibigay kay Wilson, no? Isa pa, sir, no? Personal, hindi doon sa tao ang tanong ko ngayon, kundi yung isla mismo. Sa tingin mo ba, sir, nakahanda ba ang isla ng Sibuyan? Hindi yung mga opisyal, hindi yung mga tao, yung isla mismo na harapin itong napipintong mina. Kumbaga, kaya bang tanggapin ang isla ng Sibuyan ang gagawing pagmimina sa kanya? Kasi alam natin, maliit lang ang isla ng Sibuyan. Plus, isa pa, dahil nandyan ang national, yung ating national park, di ba? Ito ba ay, sa tingin natin, sir, hindi siya mababalahura, hindi siya maapektuhan? Kasi, tandaan natin, no, ito ang masakit na katotohanan dito. Ang mining is always associated with logging, illegal logging. Ito yung pinupunto ko eh. Huwag na doon sa tao kasi ang tao, pwede talaga yan mahilot, pwede talaga yan na mapapayag natin. At tama yun, may batas na nag-govern dyan. Pero yung isla per se, sa tingin mo, sir, kaya ba yan tanggapin ang issue ng mina, yung pagmimina? So actually yung issue ng mining kasi diyan ay large scale in nature. So yung coverage natin sa province ay small scale. Pero sasagutin ko po yung tanong nyo. Okay. Based din po doon sa aking panayam o kay aking pagkipag-usap sa Mines and Geosciences Bureau. Kasi kahit po yung ang ating kategory nga in-implement ay small scale, kami po dito sa ENRO at PMRB ay nagbabantay po din sa kaganapan diyan sa mining na yan. So parati po yung aming coordination sa MGB kung ano na ang status. So mag-uumpisa ba o hindi? O hanggang CDO pa rin ba? Ano ba ang ano ang mga movement ng both parties? Yan po ang natin kasi as a LGU nga tayo sa province ay wala tayong say doon sa large scale. Yeah. Pero doon sa tinatanong mo kung gaano kahanda, based po doon sa nabasa din po namin yung pinasa nila at in-approve nga exploration ang work program at saka yung nasa ano pa lang sila exploration pa lang eh. Based doon sa exploration ng work program, after nga matapos itong exploration nila at na nilang feasible to mine, magpapa-approve pa sila nung sinasabing feasibility, ano tawag dito? Financial feasibility study. Study. Nga kung saan doon po papasok yung pag-secure ng ICC. Kung saan babalik po sila sa komunidad. Kukuha sila ng endorsement from the community. So, yan po ang mabigat na kaya kung yung sa tanong nyo kung matutuloy yung mina ay medyo sinasabi natin ay para below 50% yan. Kasi gawa doon pa lang sa social acceptability, sa acceptability ng komunidad. Medyo mahirapan na. So, isa yung po yan. Doon naman po kung ready ba yung isla mismo na harapin yung mining. Depende, kaya na nabanggit po kanina, depende po kasi yan sa sitwasyon, doon sa process. Kasi hindi naman actually, example, yung nabanggit natin yung area na in-applyan nila for mining ay nasa 200 hectares. Hindi naman lahat ng 200 hectares ay sabay-sabay nga imimina. May certain percent lang na kailangang imina. So para nasa 30% ata o to 40%. Yun muna ang kanilang based po ito doon sa aking panayam sa mga technical people ng ating MGB kasi kailangan din natin kumuha para if ever nga magtanong sa atin gaya po nitong sitwasyon na ito paano may sasagot ako sa inyo. So yun po ang basis na hindi lahat hindi 100% ng total area nga ng claim ay imamining kaagad. So either 30%, yung 30% imamine yon. So bago lang sila makadagdag ng additional area to be mined, ay kailangan nila munang tumbasan nung na-rehab. Ibig sabihin, example, na ubos nila yung 30% na grant sa kanila nga para i-mine.
So para makadagdag sila ng additional nga kanilang imimina uli, kailangan nilang mag-rehab ng another percent na katumbas ng kanilang imimina uli. Yun po ang process. Kaya kung kailangan natin, medyo mahaba po siya ng proseso, pero yun nga lang, ganun talaga. Dahil pag sinabi nating mining, meron po talagang sisirain mo muna bago mo ayusin. Yes. Yes. Yun ang tamang terminology doon eh. Sisirain yung brutal mo. Na usap. Yun ang brutal na salita doon. Kaya nga, yun ang terminology yun eh. Tanggapin natin o hindi, yun talaga yun. Sisirain mo bago ayusin. Pero yun nga lang yung pagsira mo, ay may process na para hindi maka-apekto sa ating mga adjacent sa environment. May process kaya nga kailangan nilang mag-secure ng ICC. Yun po ang binabantayan ng ating mga sa side naman ng EMB part. So yun po ang aking sagot, sir, kung okay sa inyo. Partner, may dadagdag ka doon. Okay lang, sir. Huwag po kayong matatakot sumagot sa amin at kami ay pare-pareho lang tayong magkababayan tayo at pare-pareho lang naman tayong concern sa ating maliit na probinsya at maliliit na mga isla. Ang sa akin, partner, wala kasi. Siyempre sa akin, there's no such thing as sustainable or responsible mining. Parang lang yun eh. Para kapayagan, gamitin mo yung mga prinsipyo na yun. Pero sa totoo lang, tama nga yung wasakan muna bago pag-aayos eh. Sa lahat ng kasaysayan ng pagmimina sa buong mundo, wala nang naibalik. Hindi, saka wala nang naibalik sa dati. Yung kanyang pristine, yung kanyang pristine condition na hindi na yun naibabalik mula sa dati. Siguradong may sira. Paano mo ibabalik ang 100 taong puno na tinanggal mo diyan? Paano mo maibabalik yun? Patay ka na, hindi mo pa nakikitang nakabalik na yun, di ba? Anyway, sige. Kasi kasama ko may dadagdag yan, sigurado. Hindi. May pupurso pa akong nga doon. Dahil nga large scale itong application ng mining dito sa atin. So napakaliit, kaya protected area, rich biodiversity area yung Pero pag large scale talaga ang binukas mo diyan. Pa lang yan eh. Ang production ng nickel talaga, kasi yung in demand ngayon, tumaas ng 6% ang global demand para sa nickel, no? At pataas pa ng pataas yan dahil sa dami ng kailangan ng metal, lalo ng China. Anyway, dahil malaki yung demand na yon, di ba? Naghahabol lahat ng mga minero kung saan makakakuha ng pinakamaraming nickel sa pinakamabilis na paraan. At ang Sibuyan ay isa dyan sa kanilang pinag-iinitan noon pa. So huhukayin talaga yan. No? So hindi mo mahuhukay ang lupa, hindi mo puputulin yung puno. So marami ka talagang masasagasa ang environmental destruction para magawa 'yon. Pero ang alam ko kasi doon sa MPSA application pa lang, engineer, di ba? Hindi 200 kundi 1,400 plus hectares ang coverage ng kanilang application. So meaning mas malaki kaysa sa 200 at mayroon pang pending 2 applicants para dito, di ba? Na hindi natin alam, di pa natin siguradong mangyayari. Ang isa pang problema, tama ito engineer, di ba? Ang problema, ang permit nito sa Malacanang saka sa Visayas Avenue ginagawa Wala namang kinalaman diyan sa probinsya yung pag-approve ng permit nito. So, yung acceptability ay isang bagay na napoproyekto din nila. At napakaraming organisasyon o grupong involved diyan sa kanilang corporate social responsibility na yan para gawin yung kanilang yung kanilang social acceptance project na yan. So, sa Sibuyan, kung tama ako sa narinig ko kanina kay engineer, di ba, parang malabo pa sa 50% kasi nag-issue na ng resolution. Bilo 50 nga daw. Pero naglabas na nga ng resolution yung 3 barangay, di ba? Yung pinakalitis May moratorium ng 25 years, pero siyempre, gigiit ng mga ng Altay na hindi na hindi kami ay may permit, so pasubo na napasubo na, gumastos na pati sila. May permit na sila, so may permit sila. Kaya lang, sabi nga, maganda yung narinig ko kay engineer kanina, ang proseso pala ay pagkatapos ng MPSA, di ba? Magsisimula na sila ng kanilang pagmimina. Mining proper. Yung financial feasibility ay gagamitin nila para mangutang sa mga bangko para makumpute ng gobyerno yung taxes, di ba? So pagkatapos pala noon ay social acceptance. So ibig palang sabihin ay panibagong social acceptance
Kasi dati may social acceptance na nung panahon nung makuha nila yung MPSA. So may repeat process pala ito, engineer, yung ganong klase ng ano. So baliwala yung social acceptance nung 2000, ano bang taon yun? 2008 to 2009 na inapprove ng provincial government. Di ba? Inapprove ng provincial government yung no objection. Ganun ang salita diyan, di ba? No objection through ESPE resolution, di ba? At pinirmahan ng Sangguniang Pandalawigan 2008 o 2009, kung maalala ko. Di ba? Na ganon ang proseso. So uulitin po ba 'yon? Mauulit po ba 'yon pagkatapos ng MPSA process na ito na ginagawa nila ngayon? As per MDB, 'yon ang process kasi yung kanila yung napahinto kasi sa ngayon ay yung exploration period. Ibig sabihin hindi nila natapos yung exploratory work pa nila. Yan din po yung na-CDO nung time na Tama. Nung na-CDO, di ba? Unang na-CDO na yan Nalip lang yan itong September 2021 Yung yung unang CDO, exploration pa rin po 'yon. Nung na-rip yung CDO, kinontinue lang nila yung kanilang exploration activity. So based doon sa exploration activity after noon na nagawa nila, yun nga po yung di lang po ako sure yung work and financial program, may tamang terminology po diyan na binabanggit sila. So doon po sa yung kasama na po doon yung pag-secure ng ICC. Hindi ka naman po pwede mag-proceed sa mining proper o mining activity not unless nga mayroon ka environmental compliance certificate. Mahigpit po ang ating DNR-EMB sa bagay na yan. So lahat po ng mga activity, lalo na po sa mining, ay talaga po kailangan may ICC. Yan po kasi ang pinaka-Biblia ng operation. Yung pagdating doon sa environmental safeguard, yung ICC. Yan po ang basis. At saka sir, engineer, at saka yan din ang binabayaran ng todo ng mga mining applicants. Kasi yun lang kanilang magiging hawak, yun ang magiging nila panangga, sandata para makapag-operate. So yung ICC, at alam naman natin, ang ICC binibigayan ng national government. At syempre, depende yan sa aplikante. Kung aplikante kakampi ng national government, most probably, yung sa atin na mahirap kunin ang ICC, sa kanila madali yun. So yun ang ating ilaalo rito. Pero requirements yung tawag dito yung community consultation. Isa po yan sa requirements, yung consultation with the community. Okay. Kasama yun. Endorse LGU. Marami akong itatanong. Unang-una, yung bang baha sa Sibuyan ay nakakonsentrate lang sa San Fernando? Para doon lang Ibig sabihin, wala yung Bagdiwang at sa Kakahidyukan. Wala nga ulan. Pangalawa, nagbaha din yata. Parang na-asper doon sa report ng tao ko, nagbaha din sa Kaidyukan ganon. Pangalawa, itatanong ko kay Engineer Rain, kung hindi ba kasama sa geohazard map ang Sibuyan Island? Ay, ang makakasagot po niyan, sir, ay yung taga Mines and Geosciences Bureau. Kasi ang nakita ko doon, kung may data nakita ko doon sa Provincial Framework Plan, ay may mga mapa ang Romblon doon sa mga geohazard map. Alam doon ko yung mga lugar na yung susceptible sa mga landslide, susceptible sa mga tidal waves. So, kaya nga po sir, yan yung basis ngayon ng mga introduction ng mga yung ating mga projects kung saan po located yung may mga binabanggit yung geohazard. Kagaya po yung paglagay ng river control, yung seawall. Mostly po yung mga nilalagyan ng mga seawall ngayon, yung mga susceptible doon sa tawag dito, yung sa baha sa malalakas na alon. At yung mga binibigyan naman ng mga tawag dito river control, ayun pong mga area nga talagang masyadong malambot po yung lupa, nga madali po siyang madala ng tubig. Pangatlo, sinasabi ng Altay na yung kanila exploration pa lang ay nag-apply na sila ng volume of soil na miminahin almost, kinocompute ko almost mga 2,000 trucks
Kung yung 2,000 trucks times 12 cubic, that is million of soil which will be extracted from that place. Ay, kaya nga nilinervyos tayo doon sa truck eh. Ay nagpagawa pa nga ng illegal port para lang mailipat or maibiyahe yung mga gaano kalaki yung almost mahigit 2 million cubic meter soil na i-extract doon sa bundok na yon. Kaya tama yung sinasabi ni Ka Wilson eh. There is no such thing as responsible mining. Wala akong nabalitaan na lugar na nagmina ay umasinso yung lugar. Nanatiling mahirap yung mga mamamayan doon, lalo na nung umalis. Lalo naghirap yung mamamayan kasi hindi na sustainable ang mga farming activities doon sa lugar na yun. Farming ang facing. Tapos sinasabi ng gobyerno, alagaan natin ang kapaligiran. Yung sinatawag nilang from ridge to reef. Mula sa kabundukan hanggang karagatan. Parang ano lang yun eh. Parang slogan niyang lata yun eh. Ang aktibo pa naman ang participation ko doon sa mga seminar yun pala, liminahin lang naman pala yung mga reads. Sa dami ng seminar na na-attendan mo ng sustainability, miminahin din lang pala. Anyway, tatlo yung tanong ni Kajun eh. So, kahirapan yata ni Kajun si Engineer Ray ah. Problema, sasagutin ko po sa abot ng makaya. Anyway, itong ang akin pong isasagot sa inyo ay based lang po doon sa aking tawag dito, coordination and consultation doon sa aming partner nga technical sa Mines and Geosciences Bureau. Tinanong ko din sa kanila yan na kung bakit ganun kalaki ang itatransport na for assay test. Kasi actually kasama pag tingnan natin yung exploration na work program nila, kasama naman talaga yun na kailangan nila mag-transport ng mineral ores nga for assay test. Pero ganun ba talaga kalaki, engineer? Ganun ba talaga kalaki? As per sa kanila nung inisyuhan nila kasi silang nag-issue ng ore transport permit eh. Oh. Bago nila schedule for transport yun, meron na silang dito na inisyue nga ore transport permit. So ayon sa kanila ay allowed doon sa exploration permit. So ibig sabihin kasama doon sa exploration work program na ganun ang so wala tayong dito kasi kaya nga nabanggit ko kanina large scale in nature ito tayo sa yes. lang. Pero nagtanong-tanong din tayo kung bakit kasi yun ang kinababahala ng mga taga Sibuyan na bakit ganun kalaki yung barko na pagkakargahan nung i-assay test. So tinanong ko rin yun kung bakit ganun kalaki ang volume na kailangan. So yun daw talaga allowed naman daw yun sa exploration permit nila. Kaya nila na-issuehan ng transport permit. Kasi ang nangyari, sir, kung titingnan natin, yung exploration pa lang nila, ay gusto na lang bawiin kaagad ang ginastos nila doon eh. Ganun na kaagad ang dating eh. Imagine, ang alam ko sa exploration, sa ating pag-imbestiga rin, magbo-boring ka ng mga, yung 4 inches diameter na yan na bakal, ibo-boring mo yan sa lupa, at yun yung lupang yun. Yun lang ang i-explore eh, yun lang ang i-assay eh. Pero dito sa kaso ni Altay, ilan yung 50,000 tons na i-assay, pambihira. Ay may amount ang mabigat doon, sir. May amount na yun eh. At saka yung amount, bilyon na rin ang halaga noon eh. Kasi alam na nila kung ilang percent ang laman noon eh. So ang nangyari ngayon, parang doon sa exploration pa lang, gusto na nilang bawiin agad yung ginastos. Parang yun ang dating sa atin eh. Diba? Kahit sino, walang maniniwala na hindi makukumbinse na yung hahakutin na yun base sa exploration permit ay exploration lang in nature yun. Kasi nga, wala kasi tayo partner na yun ang problema. Ito yung tingin ko ang mangyayari dito sa pagmimina dito sa atin, yung exploration at the same time ay yung actual mining ay isang proseso na lang yan. No, isang proseso na lang yan. Kasi wala naman tayong processing plant diyan sa Sibuyan o anywhere in the Philippines. Kaya ang mangyayari talaga ay total extraction of mineral ore. Hahakutin talaga yung tatanggalin yung mga lupa diyan para exploration pa lang ay ganyan 50 tons yung 50,000 tons. The more kapag nagsimula na yung actual na mining kasi pareho lang na proseso yung gagawin. Hahakutin yung lupa eh. Kasi yung mineral ore ay ipoprocess sa China.
Kaya nga. Doon gagawin yon. So, yung lupa talaga ay tatanggalin dyan sa Sibuyan. Mawawalan ng tunitoneladang lupa dyan sa Sibuyan para makomplete nila yung kanilang target na volume ng kanilang kikitain. So, makukuha sila ng iba't ibang klaseng metal dyan, nickel, di ba, cobalt, gold, ano pa man, makukuha nila doon. Pero in the process na outside of the country na. So, yung mga taga-Sibuyan, baka inaakala nila, no, at mga kababayan, baka inaakala nila na parang yung lupa ay pagkatapos hukayin ay babalik. Wala nang balikan yun. No, nasa China na yun eh. Pupunta na sa China eh. So, yung huhukayin doon sa mahigit 1,000 hektarya, kung matuloy man yung mina, kasi ano pa lang, exploration pa na ngayon, pag natuloy na yung mina, yung hukayin doon sa in-apply nilang hektarya ng permit nila, ay kukunin din kapareho kung paanong kinuha itong mga lupa na ginagamit sa exploration ngayon. Maliban lang kung mayroong planta diyan sa mayroong processing plant diyan sa Sibuyan. Wala sa plano yung magtayo ng processing plant diyan. At sa Pilipinas ay walang ganyan hanggang sa ngayon. Wala tayong processing plant. Talagang ina-export yung lupa. Pero partner, tinanong natin sa DNR at i-validate natin ngayon kay Engineer Diwan. Mayroong dito sa atin, ang DNR mismo, mayroon silang kapasidad na mag-asay Tama ba, sir, engineer? Mayroon silang pang-asay din Mayroon lang opisina ng DNR. Natanong ko yan sa taga-DNR, sabi nila, mayroon naman tayo, bakit kailangan ilabas yan sa bansa? Kung yung titingnan mo lang, kung yung sampling lang, sa sampling lang, mayroon naman daw kapasidad ng DNR Tama ba, sir? Actually, merong asete sila dati diyan sa Yakwan yan sa may along Idsa nilang opisina yung asete. Sa hindi lang natin alam dito pagdating dito sa kanilang procedure dito sa large scale na exploration kung bakit do kailangan talaga outside the country yung asete. Baka walang ganung equipment nga pipiling sa ganung activity tawag dito, ganung test. Kasi halos lahat naman ng large scale mining firm ay talagang ganon outside the Philippines test. At masagot ko yung kay Mr. Fortaleza kanina yung doon sa processing plant. Meron po tayong processing plant ng nickel, yung sa sa Rio Tuba, yung Coral B Nickel Corporation. Pero mas po ito, mas kung ito nga exploration pa lang, hindi na makausad-usad dito sa atin sa Romblon, San Fernando, lalo pa kaya yung processing plant ay lalong hindi kasi gagamit po yun ng chemicals. Pero isa po ito sa nakatulong doon sa sa mining firm doon sa kanilang rehabilitation. Kasi yung mga low grade kasi nga nickel ay hindi nila yan transport. So ibig sabihin hindi baga feasible ng transport. So dito nila sa Pilipinas yan gina-process. At yung matitira doon sa process, yun ang ginagamit niya pang kasi yung matitira ibig sabihin wala na, soil na yun, wala na siyang mineral content. Kumbaga sinipsip na ang kanyang laman. Baka po, yung parang sinipsip na. So yung natira, yun pong sapal na lang. Yun ang ibabalik doon sa pinagminahan niya, parang katulong siya sa pag-rehab. At saka para din po sa kalaman, yung isa po sa ginagamit sa rehabilitation ay yung surface soil. Kasi hindi naman po yung nickel po kasi ay nasa po yun, ibig sabihin ay binit po yun ng surface soil. So tinatanggal muna po nila yung surface at ini-stockpile sa isang tabi para at the end nung mining activity nila na ibig sabihin na kuha na yung total deposit, yun po ang isa sa i-replenish. Yun lang, tama po si Mr. Fortaleza na hindi mo na talaga siya may babalik sa dati niyang anyo. Pwedeng may balik yung mga puno, yung mga yung gaya pero yung buhangin, yung lupa. Dating form nung lupa. Ibig sabihin ko, ito yung bundok, ganito kataas na bundok. Hindi na siya babalik sa ganon. Pero yung kanilang natural form with regards to sa reforestation, kayang-kaya siyang ibalik pati yung ating mga tawag dito yung mga ecosystem. May babalik natin based doon sa aming na-experience sa Rio Tuba. Naibalik nila, yun nga lang ay kung titingnan mo doon sa
Dahil siyempre kinuha na yung kinuha na yung mineral sa tasa naman tayo kukuha ng ganun din kalaking volume para balik yung dating bundok kung bundok man yun ang ging mina. Kaya nga sir, tinatanong kita kanina, personal sabi ko nga, kung sa tingin mo ba ang Islamismo ng Sibuyan ay kaya na niyang tanggapin itong mina? Kasi nga yun ang ibig kong sabihin eh. Kung kaya pa bang maibalik, kung natuloy siya, kaya bang maibalik pa rin yung itsura niya pagka sa rehabilitation state na tinatawag. So ito yun eh. Ito yung ibig kong sabihin doon. So dahil nga ang isla ng Sibuyan ito ay mataas, sa tingin ko mahihirapan kasi nga sabi mo nga kanina, depende yan. Case to case basis yan eh. Kung ang Rio Toba hindi naman siguro ganun katarik katulad nitong Sibuyan, tapos kung doon posible, baka dito talaga sa Sibuyan, hindi siya uubra talaga. But anyway, si Karodney naka-standby nandito siya, hindi lang siya makapasok. Mukhang nawawala si Paul eh. Mukhang nakatulog si Paul. Anyway, mayroong engineer, may question dito si Rodney pinasok ko, babasahin ko Question kay Engineer Dihuan, sabi ni Karodney. Sa PMRB ba ay kinoconsider ang geohazard bago magbigay ng quarry permit o magbigay ng quarry permit? Ang Kaguyangan area sa Tacloban ay included sa hazard map for high susceptible for flooding. Nabigyan ba ito ng quarry permit before? Ayun sir, engineer. Opo. So i-specify ko lang po yung process natin sa pag-apply ng permit. So ang probinsya po, ang Provincial Marine Regulatory Board at ang ENRO ay nagpo-process lang po tayo. Depende po doon sa mga sinasubmit nga mga documents. So mandatory requirements po diyan, siyempre yung LGU endorsement. Mag-umpisa tayo sa barangay. So once na si barangay at si munisipyo ay nagbigay ng no objection doon sa aplikante, papasok po doon sa pagpapa-approve ng ating survey plan. Papa-approve po yung survey plan doon sa Mines and Geosciences Bureau. So si MGB ay mag-i-issue ng area status. If ever na na pre of complex, so proceed po tayo sa proceed po si aplikante sa pag-secure ng ECC. Yung pong sinasabi ni Mr. Rodney Galicia with regards doon sa geohazard, sagot na po yun ng MGB. Kasi ang nag-establish o kaya ng geohazard map ay yung taga-Bureau of Mines. Hindi naman po siguro mag-issue ang Mines and Geosciences Bureau ng area status doon sa application na tandis na hindi na-comply ito. So ibig sabihin, nakita nila yon. Tayo po sa province ay nagpo-proseso lang. So once na na-comply lahat, nabigyan ng ECC, so i-deliberate po ng board. So magre-recommend si Provincial Marine Regulatory Board sa ating governor for approval and issuance of the permit. Okay. Yun. So may dinadagdag sir si Karodney dito. Hindi siya makapasok kasi maganda sana na interaction tayo. Anyway, sabi niya arbitrary ang pagbibigay, hindi ministerial daw nung permit sir. Ano ang comment mo dito sir? Anong ibig sabihin yung arbitrary? Ibig sabihin ay pagkakaintindi ko rito, deliberate. Hindi kasi iba rin kasi yung ministerial mayroon ministerial na kumbaga pagka-comply, okay na siya. Susundan na lang. Pero dito, kumbaga may ano to may kailangan talagang silipin ng husto. Opisina ninyo, yung ibig niya sabihin na i-double check lahat. At ito ay nakailalim daw sa General Welfare Clause ng itong ating Republic Act 7160. So ano sir ang ma-comment mo doon? So lahat naman ng procedure doon sa process ay nakukumply at sinusunod natin. Doon sa sinasabi niya ang ministerial, yung pagdating na siyempre doon sa approval ng ating governor. Siyempre, ministerial na yung kay Gov kasi mag-approve na siya. Kasi may recommendation ng PMRB board. Ibig sabihin na i-process, na i-deliberate at na-check lahat ng mga dapat i-check, na comply yung lahat ng mga requirements galing sa national agencies. So yung kung ang kini-question niya kasi with regards sa geohazard, sa atin po sa provincial level, wala po tayong capacity sa kanyang bagay. Kaya tayo ay sumusunod lang kung ano ang binibigay tawag dito, kung anong requirements ang inaaprubahan ng ating mga national government, lalo na po sa MGB. Kasi sila po ang ating technical pagdating dito sa implementation ng
ng mining kahit na po ito ay small scale. Okay. At matatandaan din po natin, may dadagdag ko, ang tumatayo pong chairman ng PMRB board ay yung ating regional director. Assistant vice chairman lang po ang ating provincial governor. At at the same time will represented po lahat ng sektor. Meron din po tayong sa small scale mining representative. Kung ano po yung nandun sa Small Scale Mining Act, yun po ang sinusunod natin. Okay. Para kay Karodni, hindi sa partner, Kaka Wilson, hindi makapasok kasi hindi sa may pasok ni Paul. Nawawala si Paul. Mukhang nakatulog na naman kaya hindi siya makapasok. Kasi Rodney, nagtanong Ito, ako nahirapan Okay lang, basahin nyo lang. At kung kaya ko sagutin ko. Ito, ang tanong niya, engineer, sino ang environmental CSO na member ng PMRB? Yung sa Civil Service Organization ba? Non-government organization. Yung Knight of Columbus po ang tumatayo ever since. Ayun, Karodni. Ang Knight of Columbus daw, sir. Karodni, yung tumatayong member ng CSO. Sa non-government organization side. Non-government, Ayun, yun lang. Ang tanong dito ni Karodni, sir, engineer, ano daw alam ng Knight of Columbus? Yun lang. Non-government organization, magre-represent sila sa non-government organization. So kung ang dating pa doon ay kung may pagdududa siya doon sa technical process ng ating pag-process ng application nasa mining, pwede naman siyang mag-request na mag-sit-in siya para madinig ko ano yung pa-ask guest. Pwede naman yun, wala namang problema doon. Okay. Pero gusto kong ipaalam sa kanya na ang provincial mining board, lalong-lalo na po yung sa technical, ay sumusunod lang po tayo kung ano po yung guidelines. So once po example, kung ang tini-question niya ay yung geohazard, so once na nagbigay si NGB ng area status doon sa application, magpo-proceed po yung application. Kasi ang nag-establish ng geohazard, yung NGB, so bakit pa natin questionin yung kanilang binibigay nga area status para mag-proceed yung application. Yun. Ito, sabi niya kasi, sino daw sir ang naglagay sa Knight of Columbus bilang member sa sa CSO? Sino daw? Ay, inabutan ko na po 'yan, yung Knight of Columbus. Hindi ko po masasagot kung sino kasi ang Provincial Mining Regulatory Board ay nag-i-exist na kanong wala pa ako sa provincial government. Okay. Baka nung pag-exist nung ibig sabihin pagka Small Scale Mining Act ay siya na yung nailagay nga non-government organization. Dagdag pa niya dito, engineer, ang PMRB pa rin ang masusunod under the General Welfare Clause. Doon yung sa 160. Pinahirapan ako ni Paul, wala si Paul. Ang kuha ko, partner, para lang makatulong. Ang kuha ko sa tinatanong ni Karodni ay hindi naman parang stampad lang ng MGB ang PMRB. Ibig sabihin, may sariling desisyon, may sariling pagpapasyang. Kasi nga, halimbawa, kung ang sabihin ng MGB na geohazard o hindi geohazard kung isang lugar na ito, ay siyempre may sariling analysis, may sariling assessment na pwedeng gawin naman ng probinsya o ang PMRB. Pero dahil nga ang technical expertise ay sabi ni engineer kanina, ang technical expertise ay nasa MGB daw, hindi ibig sabihin nun ay wala nang say. Pwede pa rin sabihin ng probinsya, ng LGU, di ba? Na hindi yan pwede kasi may hazard. Hindi pwede mag-quarry dito sa ilalim kung may hazard sa itaas, di ba? Yung lugar na yon. So ganun ang kuha ko na hindi pwedeng kapag sinabi ni MGB ay yun na yun. Nagising na si Paul. Hindi pag sinabi na MGB na pwedeng magmina sa Sibuyan ay wala nang say ang local government. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Yes. Pero nagising na si Paul dahil nakapasok na si Karodni. Ayan na si Karodni. Magandang pag-usapan. Kasi nga, ano ang trabaho ng PMRD kung stampad lamang siya ng MGB? Pag merong area clearance yung MGB,
na nandun ba yun sa standards ng under geohazard yung ano. Kasi klarong-klaro, ang sabi ng MGB, ang geohazard, violet na violet doon sa Kaguyangan. No? And then, ano yung Kaguyangan, Karodni? Ano yung Kaguyangan? Kaguyangan sa Taclobo. Sityo Kaguyangan ba yun? Sityo Kaguyangan. Area clearance, hindi magtatapos doon kasi scrutinize yan ng PMRB, ng Provincial Mining Regulatory Board. Kaya ang sabi nga natin, hindi stampad ng MGB ang PMRB. So ano na lang ang trabaho ng PMRB? Stampad na lang. So, kaya I was asking the expertise also of the CSO. Marami mga CSO dyan sa Romblon na pwede Kasi paano mas scrutinize if the CSO has no expertise on the matter at hand, no? And the PMRB can actually decide then as to who, no? And the governor. However, ang point lang po dito is, unang-una, hindi stampad ng MGB ang PMRB. Wala naman pong nagsasabi nga stampad ang PMRB ng MGB. Kayo lang po sinabing compliance, na-comply na lahat. Anong correction, wala po akong binabanggit nga stampad ang PMRB ng MGB. Ang binabanggit ko kanina, sabi mo, patapusin mo na kasi ano pala. Ang sabi mo po, engineer, pag may area clearance na ng MGB, Mr. Hernandez, no? Siguro mas maganda nga yung ginagamit nating terminology ay yung video na naka-align doon sa ating pinag-usapan. Okay. Ay stampad ang MGB, hindi lang ako ang sinasabi mong stampad. Ang PMRB. Ang PMRB is a board. Okay, engineer. The PMRB, Provincial Mining Regulatory Board, is a board. Hindi lang po isang tao ito. Kaya huwag mo mapanggit yung stampad. Kaya ibig sabihin kasi Karodne, hold on ha. Karodne, hold on sandali. Anong magagawa ng PMRB kasi may clearance sa MGB? Okay. Karodne, engineer, hold on ha, sandali. Mag-ano lang muna ako. Magkakilala naman yung dalawa, di ba? Hindi ko na kayo pakilala, di ba? Pakilala naman. Okay, ganito. Bago nagsimula, kasi karon din, no, para at least may makuha natin. Na ano naman yan, na ipaliwanag ni engineer, lalo na yung kanina sa buhangin, na-explain na niya yung tungkol sa buhangin. Kaya nga, kung gusto mong balikan siya, na tanungin ikaw mismo rin, pwedeng gano'n. So, klaruhin lang natin yung PMRB at MGB na yun estampad. Ang malinaw doon, ang sinasabi ni Karodne, hindi estampad ng MGB ang PMRB. So, yun sir, engineer, ang ibig niya sabihin, hindi estampad ng MGB ang PMRB. Yun ibig niya sabihin. So, yun yung malinaw, sir. Medyo nagkaroon lang ng miscommunication. Ito muna. Okay. Karodne, paliwanag mo na si engineer. Pwede makuha ko muna yung floor, bago natin si Mr. Galitza. Kasi, kumbaga, yung dating kasi ni Mr. Galitza, parang alam niya na lahat ng procedure. Mas marami siyang alam kumpara sa akin, aminado ako doon. Pero ang aking pinapaliwanag ay kung ano yung process lang sa PMRB. Bilang ako po ang tumatayong head ng Technical Secretariat. Yung pinapaliwanag ko kanina, yung pini-question niya tungkol sa geohazard. Which is nga, wala po sa requirements yung ano ng geohazard kasi under na po siya ng Mines and Geosciences Bureau. Yun pong aking binabanggit. So once na nagbigay si MGB ng area status, puproceed po yung application kasi yun po ang base doon sa ating guidelines. So yun po ang i-deliberate ng board. Ngayon, kung meron siyang doon sa board, pwede naman siya mag-audience doon sa deliberation. So wag natin questionin yung kung anong process ng board kasi ang board is sa policy making body. Kung ano po yung napag-desisyonan, yun based doon sa submitted niya documents. Okay. Bago mag-proceed yung application, may endorsement si barangay. So lahat ay nag-uumpisa sa komunidad sa barangay. Okay. Icebreaker muna, icebreaker. Kadyon, kasama yun. Ikaw muna, bago si Karodne. Go ahead, sige. Icebreaker. Itutuloy ko yung kay engineer itong tanong ko Di ba nung nagpe-prepare tayo, engineer, nung nagpe-prepare tayo ng Provincial Framework Plan, palagi nating nakikita na identify yung mga lugar na cover ng geohazard. Yung may mga mapa yan, di ba? Ang tanong ko lang yung bang na-declare na geohazard, ang lugar nababago ba yon? O pwede bang mabago yon ang MGB na, hindi na ito ngayon. Hindi na ito sakop noong mga lugar na may hazard. Siguro,
yung question mo nga tungkol dyan ay idirekta natin sa kay Doc Mujares ng Mines and Geosciences Bureau. Okay. Kasi sila ang nagkakandak ng assessment doon sa. Pero ang ibig ko nga sabihin sa inyong karanasan, sa mga experience natin, mayroon bang tsansa na yung na-declare na may hazard pwedeng mabago yon na dumating ang oras, ang panahon na hindi na may hazard doon sa lugar na yon? Mayroon bang ganung nangyayari? Gaya na nabanggit yung kanina, under tayo ng climate change, nagbabago-bago Posible nga yung mga critical sa ngayon, sa darating na panahon, hindi na siya Kasi ibig sabihin na fully rehab na natin siya. Kaya nga kailangan natin yung sinasabi natin rehabilitation at saka sustainable nga pag-ano sa ating kalikasan. Kasi kung hindi natin gagawin yan, tuloy-tuloy talagang ganyan. So yung balikan natin yung mining, kasi ang pinag-usapan natin mining Yung pagbaha kasi, yung gaya ng kaninang umpisa pa lang, binabanggit sa pagbaha, hindi natin kasi yan ma-establish kung anong dahilan, kung bakit ganun nagbaha. Not unless ito ay nagkaroon ng conduct ng study nung sinasabi nating mga technical people. Siyang magsasabi kung bakit luka dito kalakas ang tubig, ganito kalakas ang ulan dito sa lugar na ito. Sila po yon. Pero yung sa amin po, sa side po ng amin sa PMRB, hindi naman po dahilan ng pagbaha yung pagkukwari sa river, basta po ito ay nasunod ng maayos. Kaya nga po natin pinipirmitan para ma-regulate. Ang hindi po nare-regulate ay yung mga area na walang permit. Kasi kumbaga ay sungka-sungka ang operation diyan. Hindi nasusunod yung buffer zone na sinasabi sa kayong tamang lalim ng excavation. So marami pong dahilan yung mga na yan. Hindi po natin pwedeng sabihin niya dahil sa mining kaya nagpamaha ng ganito ganyan. Hindi pa po naniniwala. Okay, ganito sir, engineer. Mamaya kung sakali kung hindi concern ng office, may pwede mong sabihin na no comment ako diyan, hindi namin sakop yan. So pero kung kaya mo na magsagutin, ganun lang para maging smooth tayo. Gusto natin dito kasi para nating ma-trace out natin yung problema, mabigyan natin ng solusyon kung kaya pang solusyonan yung ating tinatalakay ng mga issues. So, bago si Karod comment muna ni partner, ni Wilson muna para mas lumamig ng gusto. Engineer, kuwan lang tayo, sir. Kuwan lang tayo. Wait, partner. Hindi, wala naman ako nakitang problema. Ano lang yan, parang natural lang nasagutan yung Kasi para tayo concern Para naman tayo concern na. Oo nga. Nawala pa si Wilson. Karodi, go ahead. Nawala si Wilson Sorry kanina. Pero I take offense nung sinabi ni Engineer Dijuan na alam ko yung lahat. Hindi ko alam ang lahat. I take offense on that. However, ang tanong ko lang din kasi, nandiyan nga yung PMRB para magbantay. Tsaka policy ang PMRB nga i-recommend. Anong recommendation? Kung na-receive man na may clearance yung MGB, it's still the board na mag-decide, based on existing science, based on existing geohazard, based on the disaster reduction and management plan ng kasi hindi na dahil ito lang ay Small Scale Mining Act, dito lang tayo mag-focus doon sa mga policies ng Small Scale Mining Act. Merong ibang mga batas, may DRRM law, etc. So that's why, dahil ang governor nandyan din yung LGU representative, at nandyan ka rin sa technical, ay nandyan pa rin yung Section 16, yung General Welfare Clause. Kaya nga ang magiging decision dyan ni Gob, as always, sa General Welfare Clause. So halimbawa, ang tanong ko kanina, nabigyan ba ng quarry permit yung sa Kaguyangan? Bago ba nabigyan yung quarry permit before, na-include ba doon na tinanong muna natin ang sarili natin na ay babahain ba ito ng ganito? Geohazard area ba ito according to the MGB, etc. Although MGB will just, daming trabaho ng MGB ang daming mining regulatory board sa buong Mimaropa. So, it's the job of the PMRB to review, to assess. Notwithstanding of course, na recommendation ng MGB, pero naandyan para magbantay. Kaya ang sinasabi natin, hindi yun ministerial lang ang trabaho ng PMRB. Kung na-comply na lahat sa papel, di bigyan na natin.
Pero may wisdom pa rin dyan at may moral responsibility tayo. And isang responsibility dyan ay tingnan pa rin yung provisions ng Local Government Code of 1991. Kaya nandyan si Gobe, nandyan ikaw bilang sa LGU para bantayan yun at titingnan mabuti. So ngayon, pag nabigyan ng quarry permit, nakalkal yung sa Kaguyangan, and then after that, look at what's happening. So I think we learn a lesson, no, on that kung sinabi ng MGB na okay yan, pero nakita natin on the ground na binaha na siya at pagkatapos may quarry pa doon, so what shall we do next time? So we need again to reassess our processes and yung policy at yung decision-making process. Kasi at the end, kung anong recommend ng PMRB, yun yung approve ni GOB. At ngayon, sino ang mapapasama? Si GOB. Kasi nga, yun yung naging epekto nung pagbigay ng permit na at the end, di naman natin sinasabi na ganun yung nangyari sa Kaguyangan, pero at the end, sobrang bumaha sa Kaguyangan. I think that's my point. Nasa polisiya, nasa proseso, we respect the process, but at the end, there's a moral responsibility sa PMRB and even adhering to the general welfare clause ng local government code. Yun lang naman, engineer. I do not say na galing yung na maging, ang sabi ko lang, pag sinasabi ng MGB, then okay na tayo doon. Yung ibig sabihin ko na hindi stampad ng PMRB. PMRB in itself, of course, is independent. Thank you. Okay. Engineer, bago po sagutin si Karodni, may tanong ko lang. Ito bang Kaguyangan na ito, nandyan ka na bago yan na permit? May permit nga ba yan? Yung yes, present lang po yan ang permit. So doon sa mga pinaliwanag ni Rodney, ang sasagot doon ay ito yung bagong requirements natin sa pag-secure ng ICC. Ito yung Geological Assessment Report na which is ito po ay ina-approve ng Mines and Geosciences Bureau. Dito po ito pong pinagbabasihan kung yung river ba ay feasible ba itong quarry at dito rin ako-compute yung replenishment niya at kung may mga ma-distract ba kasi dito makikita yung recommendation ng mga environmental protection na gagawin doon sa quarry area. Kaya yung mga question o kaya tinatanong ni Mr. Galicia ay nasagot na itong geological assessment. Nandun po ito lahat. Pati yung sa geohazard kasi ang nagpapakandak ng revalidation nito ay yung division ni Doc Muharis. Nga sila din ang nagkakandak ng geohazard assessment dito sa Mimarupa region. Okay. Engineer, dahil nga ngayon ay may mga series o pagbaha at siyempre dahil doon nga yung Kaguyangan, ito akin din ito na katanungan din personal maliban kay Karodni. Kasi nga ang punto natin ngayon na may mga causes o baha na nangyari, pwede ba nating ma-revalidate yan ngayon? Na pwede bang magsabi ang PMRB, teka muna, medyo hindi na nakakakuan yan, kumbaga nagkukos na siya ng baha, kung sakaling ganun nga ang mangyari, base sa assessment ninyo na gagawin, pwede bang ma-cancel yung kanilang quarry permit na na-issue, sir? Ang issuance of the permit ay nag-uumpisa po sa barangay. Okay. So the cancellation of the permit, mag-umpisa din po sa kanila. Kailangan pong may endorsement recommendation at yun pong endorsement ng LGU, yun pong i-validate namin. At doon po sa binabanggit mo, kagaya po ng nabanggit ko kanina, hindi po ako naniniwala na yung pagkakwari ay yung dahilan ng pagbaha. Kaya nga kanina ko pa po sinasabi nga, para natin ma-establish ang conclusion na kung bakit ganun kalaki ang baha, kailangan nating magpakandak ng study doon sa taas, doon sa area. Bakit hindi natin patingnan yung itaas, yung area ng bakit ganun kalaki ang bumulusok na baha? Baka naman kalbo na yung bundok doon. Hindi natin natitingnan. Yun ang itingnan natin kasi ang kinakwari na dito sa baba nagpo-produce ba ng tubig yung pagkukuha ng aggregates? Hindi naman, di ba? Saka nire-regulate natin na kung hanggang saan lang yung kanilang pwedeng kuhain. Nandun po yun sa kanilang permit. At yan po ay nababantayan natin dun sa issuance ng mga DR sa kanila. Once na fully consume nila kung ano lang yung volume, tapos na. So mag-aantay uli ng revalidation o kaya re-investigation kung may replenishment dun sa area bago siya ma-issue ng additional volume. Okay. Yun po ang sa amin sa side ng sa PMRB at sa Enron. At saka ulit-ulitin ko po, hindi po ako niniwala ngayong pagkakwari sa river ay dahilan ng pagbaha.
Okay. Karon natin bundok po yung bundok po sa bundok po nang galing yung tubig. So tingnan po natin yung taas. Okay. Karon ni. Wala kang audio. Oh, yeah, I agree with Engineer Diguan, no, na yung experts yung magsasabi niyan. And I hope nandiyan si Paul, no, i-flash lang siguro natin yung drone shot ng Kaguyangan, no. And kaya nga hindi matuloy-tuloy yung plano diyan na lagyan ng kalsada kasi nga kinakailangan ng risk assessment. At ako taga doon ako at dumadaan ako doon, and yung baha na nangyari ay hindi normal yung baha na nangyari sa Kaguyangan. And as we all know, siguro kung ma-flash yung drone shot ng Kaguyangan, and we're actually studying din, no, yung historical data and maps from 1990s hanggang 2023. Siguro the maps can actually say. We cannot deny also the fact that there's microclimate, no, yung microclimate sa bundok na hindi umuulan sa patag pero umuulan sa bundok. Pero at the end, yung buffer kasi natin doon sa malalakas na pag-ulan and even sa epekto ng climate change mas may nakaka-apekto din, no? Mas lalo na pag ang mga development like quarry na naandyan, nagpapa-grabe yan ng epekto ng pagbabaha. Kaya I think with PMRB here, with Engineer Dujuan, with due respect din sa kanya dahil kaibigan din natin, ang challenge dyan ay pag-aralan, no? Pag-aralan meaning to say, of course, yung experts, at of course, pati yung community na nakaranas ng pagdaan dyan. And hindi ko sinasabi na marami kung lahat alam ko, no? Because I took offense really sa sinabi mo, Engineer Dujuan, na alam ko ang lahat. And then that's the challenge, no? Last sa mga quarry na binibigay natin permits, kinakailangan na talagang lagyan. As I have said, hindi lang Mining Act of small scale mining yung nagmamanage dito. And we need to go beyond the small scale mining act. Meron tayong mga iba pang mga batas na kinakailangan pag-aralan at kinakailangan i-consider sa decisions natin sa pag-play ng mga quarry. Yun lang siguro lesson learned, no? Pero masasabi ba nating naging dahilan ng pagbabaha yung quarry din sa Kaguyangan? Hindi natin masasabi, pero ang nagsasabi ay yung mga komunidad na oo, kasi lumalaki at we never experienced that kind of flood before nung wala pa yung quarry dyan sa Kaguyangan. Okay. Partner ka, Wilson, ano ba idadagdag mo doon sa ano na to? Nawala ka kanina eh. Oo nga, nawala yung internet ko. Hindi na ako magdadagdag dun sa pag pumapasok na ako kasi dun sa mas malaking problema, mas malaking banta eh. Quarry pa lang yan, ganyan na eh. Lalo na pag nagmina na yung nagmina na yung Altai at so mas malaking problema. Baka yun ang magpabago ng lahat ng hazard studies kapag nagmina na yung nung Altai, no? Ay kasi extraction talaga yun eh. Extraction ng lupa yun. Ang quarry kasi ay extraction lang ng surface materials, di ba? Yan yung quarrying eh. Ang mining hanggang kailan naliliman, hukay yun eh. So, yun ang mas malaki nating problema. So at sa puntong yan, parang laki-laki ng problema ng Sibuyan. Bakit ba ganyan parang ang future ba ng Sibuyan ay hukayin ng hukayin? Ikwari ng ikwari, yun ba ang future ng yung future mining ng Sibuyan? Di ba? Parang malaking sa development program ng LGU siguro, ay kailangan review yun kung mayroong framework na dapat ipursu. Mining ba o ang ibig kong sabihin nun, hukay ba, quarry ba o ibang paraan ng pagpapaunlad sa probinsya ang kailangan natin ipursu. Okay. Engineer, Agwetcher, siguro, yung final words bago tayo magtapos para sa ating mga kababayan, no? Gwetcher, go ahead. Ako'y nagpapasalamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa, Mr. Ranes, Mr. Wilson Fortaleza, kay Nung June Pidakan, at saka kay Rodney. Madalas naman kami makita ito, Rodney. Okay. May mga bagay-bagay nga siyempre hindi although pagdating doon sa
sa environmental environmental protection at management niya mga aspect ay magkasama po kami niyan. Ayun. Isa lang naman yan, sir, eh. Gusto natin lang ng kabutihan ng ating lugar. Nandun na tayo, yung gaya na nabanggit ko kanina, yung sa issue ng sa pagbaha sa Mundiwang, kailangan talaga natin yan. Involve yung ibang sektor, yung ibang areas, para malaman natin kung ano naging dahilan. Kasi ulit-ulitin po ako po talaga, hindi po ako naniniwala ngayong pag-extraction ng aggregate sa river ay siyang dahilan ng pagbaha. Anyway, ang isa pong dahilan kaya natin pinipirmitan itong kwan ay para ay maisintro yung maisenter yung daloy ng tubig para hindi siya magkalat, makaapekto doon sa mga adjacent resident, adjacent properties at sa lahat. Kaya po ay kino-concentrate lang pinakukonsentrate natin ang extraction sa gitna at hindi dapat siya sobrang lalim. So, involved din natin ang DNR, natin sa kanila, kumustahin natin, kumusta na ba yung protected area? Bakit gano'n kalakas ang daluyong ng tubig? Kumustahin natin yung hindi yung yung parang nasa mindset natin ay mining yung sa pagka-quarry sa area. Tingnan din natin yung ibang mga aspect, lalong-lalo na yung sa itaas. Kasi ang tubig kasi nanggaling sa taas eh. Hindi naman siya nanggaling sa baba eh. Yung kinakwari natin na aggregates nandito sa baba eh. So anyway, kanya-kanya tayo ng opinion. Ayun po ang sa amin. So nagpapasalamat ako dun sa yung pag-invite sa akin. At least nakakuha din kami ng mga additional inputs, lalong-lalo na kay Mr. Galitza. So muli po, isa pong makakalikasang gabi po sa inyong lahat. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, sa inyong oras at malaking bagay na kung sakali ba, sir, may mga pa kami, additional pa na mga gustong itanong sa inyo sa mga susunod pang mga pagkakataon. Ay alam ko naman na isang text ka lang naman, sir. Anytime po. Welcome po ako sa ganyang kasi aminado naman po ako nga hindi po ganon kadami pong alam ko pagdating sa bagay na yan. Mas marami pong nagtatanong, mas natututo po tayo. Okay. Thank you, sir. Ayun, balikan ko lang si Kasamang John. Kasamang John, mukhang may mga idadagdag pa ito. Kanina pa ito nag-iisip eh. Go ahead. Nakamute ka eh. Nakamute ka. Wala. Ayun, go. Siguro, pinakamaganda niya na para hindi tayo magkaroon ng mas malalim na issue dito sa biglaang pagbaha. Dito sa Sibuyan ay i-coordinate natin sa DOST. Total nariyan naman si Secretary din eh. Nasa ilalim ng DOST ang Pag-asa. So siguro, kayang-kaya ni Ka Wilson na i-coordinate ito at magkaroon tayo ng record. Malaman natin ang record ng rainfall. Rainfall, yung gaano karami yung bumagsak na ulan sa panahong may baha dito. At saka, mag-iwan na ako ng words to ponder. Yung bang idea to ponder. Great. There is no such thing as responsible mining because mining will really destroy the biodiversity of the place, and we cannot replenish all those distracted or those destroyed trees and other animals in the area. At sinasabi ko nga, wala akong nabalitaan na mga lugar na umasinso dahil sa pagmimina. Di ba? At saka, bakit yung pagmimina ay doon ginagawa sa mga mahirap na probinsya? Wala namang pagmimina sa Batangas, wala namang pagmimina sa Cavite. Para yumaman daw sila eh. Kaya ako nagtataka, bakit itong maliliit na probinsya na mahirap ang mga mamamayan ay dito pinagpipilitang minahin? Sapagkat tinatanggap ng tao dahil ang akala nila ay may trabaho sila dito sa pagmimina, pero kahirapan ang dadanasin nila oras na nasira yung kanilang kapaligiran at hindi na sustainable yung agricultural production sa lugar. Yun lang. Okay. Yun lang. Thank you Thank you Kasamang John. Karudni, partner. Mahaba-haba ito sigurado po sa iyo. Go ahead. Hindi, konti lang naman. Patuloy pa rin syempre yung partnership natin with the government. And kung ito yung ibinigay na
Na halimbawa, naregalo ng Diyos sa akin yung pagkakausap, yung kakayanan at yung kung ano ang natutunan, tuloy-tuloy pa rin tutulong tayo para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa probinsya sa pamamagitan ng participative governance. So, nandiyan nga tayo sa Provincial Development Council, sa Regional Development Council, at pinanindigan ko rin kung ano yung sentimiento ng mga tao kasi kami yung representative, no? Kaya nga, sabi nga namin ay patuloy pa rin yung partnership. At the end of the day, kailangan natin ng minerals. No? Kailangan natin ng minerals para umunlad. Ngunit mayroong, yung pag-unlad kasi natin ay hindi na yung pag-unlad na infrastruktura na build. Kailangan ano tayong tinatawag na Sustainable Development Goals until 2030. But at the same time, tinutugunan natin ang pangangailangan na ngayon nang hindi sinasakripisyo yung kakayanan at kakayanan no ng mga susunod na henerasyon. Yung sustainable development. At sana sa mga ginagawa natin ay kinakailangan nating i-consider yan. Maaring may responsible mining sa ibang lugar na definition, ngunit wala iyan sa batas ng pagmimina ng 1995. Kung kaya ang patuloy pa rin ang panawagan natin na dapat ay panibaguhin yung batas dahil ito ay export-oriented. Ang batas ng pagmimina ay hindi doon nakapaloob sa mga provision, yung climate change, adaptation and action, tsaka yung disaster risk reduction and management. Mukhang obsolete na nga yung batas na ito. Kaya dapat ito ay palitan. Kaya marami ng mga revisions sa IRR. Alam niya ni engineer, no, na marami ng revisions, tapos na-revise na rin yung implementing rules and regulation ng Small Scale Mining Act, at marami ng mga polisiya na ibinibigay ang DNR at MGB dahil para ito ay makatugon sa mga pangangailangan na ngayon, no, sa mga signs of the times. Yan yung position ko. But then again, kailangan magina. Pero kailangan saan ba? Sino maapektuhan? So dapat may mga no-go zones tayo. Iba ang sitwasyon ng Rio Tuba sa sitwasyon ng Sibuyan, no? Mas mataas ang elevation at kung titingnan natin both the geohazard maps ay talaga namang makakaapekto ito. Pero syempre, tuloy-tuloy yung pag-uusap at sana ay sa province naman ang pag-uusapan. Tulong-tulong natin engineer, lalo na itapusin na natin yung implementing rules and regulation ng ating environment code. Kasi sobrang tagal na nga. Pero nandito ako na handang tumulong sa inyo. Lagi kong sinasabi yan sa iyo, approach lang, let's sit down for it together para matapos na yan. Maraming salamat. Okay. Partner. Kala ko may next topic pa tayo eh. Sobrang haba na pala natin, ano? Oo. Alas 8 lang medyo na-late. Na-miss ko si Karodney. Medyo na-late siyang pumasok. Eh. Pero ang dami ng diskusyon ngayon eh. Kasi syempre maraming pagbabago sa ating planeta. Ang dami ng diskusyon. May mga na-attend na akong mga forum on just transition minerals. Ibig sabihin, parang ano ang miminahin? Ba't ka magmimina ng gold? Para saan yan? Ornamentals lang yan eh. Ba't ka magmimina ng diamond? Pang ano lang yan eh. Pang paganda lang yan, pang payaman lang yan. Okay? Hindi kailangan ng sangkatauhan. Ibig sabihin, lalo na dito sa Pilipinas na nagmimina tayo na hindi tied to any development plan or any industrial plan. Meaning, ang miminahin dito sa atin ay hindi dito sa atin gagamitin. Dahil ganun ang context ng ating ekonomiya, sobrang magiging extractive itong nature ng mining dito sa Pilipinas. Meaning, kukuhain lang talaga ng kukuhain yung ano dito, yung mina dito. Kasi wala naman siyang pinatutungkulan tungkol sa atin eh. Ang habol lang naman ng gobyerno sa pagmimina dito sa atin ay hindi yung mineral. Ang habol ng gobyerno sa atin, sa pagmimina sa atin, ay revenue, buwis, tax. Kaya sa paghahabol ng tax, paghahabol ng buwis, ang isasakripisyo ng ating national government at including ng maraming local government ay yung kalagayan at ng ating kalikasan at yung ating ano. Ibig sabihin, kapag ganon sa mahabang panahon at hindi nagbago yung development framework natin sa Pilipinas,
ay dadami lang ang applicant ng mining, dadami lang na isla ang papasukin, dadami ang lugar na miminahin dahil nga lahat naman ito ay papunta doon sa global chain. Hindi ito papunta sa kung anong gusto. Buti sana kung ay sabi ng presidente ng Pilipinas, magmimina tayo kasi magtatayo na tayo ng ng manufacturing sector para sa development ng solar panels o paggagawa ng mga materyales sa wind turbines. So, minahin natin ang mga lugar na pwede nating minahin para sa sarili nating pangangailangan. Pero hindi Minahin natin ang mga lugar na ito kasi kailangan ng China, kailangan ng US, kailangan ng Europe, etc. So medyo may kahirapan. At pag nilagay natin na ngayon sa Sibuyan yung konteksto, si Sibuyan ay magiging supplier lang ng mga mineral na yon. Pagkukunan lang siya ng mineral at wala siyang kinalaman sa anumang kaunlaran ng Sibuyan maliban sa buwis na makukuha sa kanya. Anyway, marami pa yan, Marami pa yan. O kaya nga, mayroon nga nagkukurso nga ng may talaga nagkukurso na ng development framework na talaga, parang kung magmimina tayo, hindi natin mapipigil, kailangan talaga nating magmina, ay minahin lamang natin kung ano yung ating kailangan. Sa ngayon, wala tayong framework kasi wala naman tayong kailangan sa mina. Pilipinas, walang kailangan sa mina ang Pilipinas. Ang may kailangan sa mina sa Pilipinas ay ibang bansa. So, mas yun ang problema natin dito sa ganitong klase ng konteksto. Ang meron tayo sa Pilipinas ay baha, disaster, bagyo, di ba? Yan yung mga meron tayo. At ang pagmimina at ang iba pang mga aktibidad na nakakasira sa kalikasan ay nakakadagdag lamang doon sa mga kalamidad na dinaranas natin. Not to any development na inaasahan natin dito sa bagay na ito. Anyway, meron tayong gobyernong hindi ganyan ang framework. So, tayo sa ibaba ang nasasaktan sa ganitong klase ng mga bagay. Sana nga, darating yung panahon, medyo matanda na tayo, Ka Rodney. Sana dumating yung panahon na medyo pa lang. Hindi, pula. Manipis na yung buhok ko Si engineer, puti ng buhok ko. Si Rodney, parang yung noon niya, naka-prepare na sa yan retirement Anyway, si Manong June. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin ngayon ay problema natin ngayon. Di pa natin pinag-uusapan yung magiging problema ng ating mga susunod na henerasyon sa atin. Kung gaano kalala ang problema natin ngayon, ano pa kaya sa susunod na henerasyon? Kapag naging sobra o labis-labis ang pagsira natin sa ating kalikasan. Anong hustisya kaya meron sila? Kung wala tayong hustisyang napapala ngayon, ano pa kayang hustisya magkakaroon sila sa panahong wasak na yung kanilang mundong titirhan? So, ganun lang sa akin. Ganun lang para sa akin. Kailangan pag nag-isip tayo ng pamamaraan sa ngayon, dapat ang iniisip natin ay ito ay kapakinabangan ng susunod na henerasyon, hindi lang yung sa ngayon. Yan lang po at magandang gabi ulit sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa ating panahon. Maraming salamat, Sir Engineer. Maraming salamat sa pagpapa-unlock mo dito sa oras na ito. Okay. So maraming salamat Ayun, sa ating po mga nanonood, isa na naman pong episode na ating pong ipinabot sa inyo ngayon at nawa ay marami po tayong napulot lalo na po sa ating bisita, sa ating mga kapakasangga ngayon kay Engineer Dihuan ng INRO PMRB, kay Ka Rodney, siyempre yung ating lahat na, nandun na sa kanya, wala na akong i-describe pa. Siyempre kay kasama yun, ngayon ay kasama na natin, tuloy-tuloy na yan. Hindi na sagarak ang boses at gwapo na ang boses. So maraming salamat. At siyempre sa lahat po na sumubaybay sa amin mula simula. Nagsimula po kami alas 6:15. Ngayon po ay alas 8 pasado na, alas 8:10 na hindi po bumitaw sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At asahan po ninyo, ipagpapatuloy po namin itong issue na to hanggat hindi pa rin natatapos itong mga usapin na ito, particular sa issue ng pagmimina at itong issue na nga ito sa Sibuyan. Sa kabuuan. So maraming salamat sa lahat at kami pa ay magpapaalam na at siyempre nagpapasalamat pa rin tayo siyempre sa ating kasamang Paul Jason Post dito po sa oras na pinagkaloob sa atin sa Romblon News Network. So muli, ito po ang inyong lingkod, Awe Eranes, na lagi nagsasabing Diyos mabalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.